Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagtitiis, at sa tamang timpla ng katarungan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng ating kwento. Sabi nila, ang pamilya ang dapat na nagsisilbing kanlungan natin sa gitna ng bagyo. Ngunit paano kung ang mismong tahanang inaakala mong proteksyon ay siya palang magiging sentro ng iyong kalbaryo? Ang sugat na likha ng kaaway ay madaling maghilom, pero ang sugat na galing sa mga taong minahal mo ng buong tapat, iyon ang hapding tila walang katapusan. Ang tunog ng malakas na kulog ay tila nakikipagsabayan sa mabilis na pintig ng puso ni Sinag Malaya habang maingat niyang inilalapag ang huling putahe sa mahabang mesa ng mga Villarreal. Gabi iyon ng kaarawan ni Doña Concordia at sa loob ng 7 taon niyang paninilbihan bilang manugang sa bahay na yon, ito ang unang pagkakataon na pinayagan siyang magluto para sa isang mahalagang okasyon. Pawis na pawis si Sinag, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ang kare-kare na nasa gitna ng mesa ay amoy mani at puno ng pagmamahal. Ito ang recipe na ipinamana sa kanya ng kanyang namayapang ina. Isang pagkaing naniniwala siyang magpapalambot sa matigas na puso ng kanyang biyenan. Sana po ay magustuhan niyo, Mama. Mayinhin na sabi ni Sinag habang nakatayo sa gilid. Tumingin si Doña Concordia sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing talim ng kutsilyong gamit sa paghiwa ng karne. Walang salita itong kumuha ng kutsara at tumikim ng sarsa. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang mukha ng matanda. Niluwa niya ang pagkain, pabalik sa plato, at marahas na ibinagsak ang kutsara. Sinag, pinaplano mo bang patayin ako sa high blood? Sigaw ni Doña Concordia na umalingaw-ngaw sa buong dining hall. Ang alat. Napakaalat nito. Sadya mo ba itong ginawa para hiyain ako sa harap ng mga bisita ko? Napaatras si Sinag. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Pero Mama, tinikman ko po yan bago ko inihain. Sigurado po akong tama ang timpla. Sumasagot ka pa? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sinag. Ang hapdi ay agad na kumalat, hindi lang sa kanyang balat, kundi hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa dulo ng mesa, nakita ni Sinag ang kanyang asawa na si Franco. Nakayuko lamang ito, tila mas interesado sa telang sapin ng mesa kaysa sa asawang sinasaktan sa harap niya. Franco, tulungan mo ako. Alam mong hindi ko gagawin yon. Pagmamakaawa ni Sinag, ang boses ay nanginginig. Ngunit bago pa makasagot si Franco, bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang 2 pulis. Kasunod nila ang isang katulong na si Marites, na umiiyak at may hawak na isang maliit na kahon. Doña Concordia, heto na po. Nakita ko po sa ilalim ng unan ni Sinag, sabi ni Marites habang nanginginig ang mga kamay. Binuksan ng pulis ang kahon. Doon, kumikinang sa ilalim ng mga chandelier ang isang solitaire diamond ring, ang nawawalang alahas ni Doña Concordia na ilang linggo na nitong hinahanap. Magnanakaw, muling sigaw ng Donya. Hindi lang pala masama ang lasa ng luto mo, pati ang kamay mo ay makati rin. Hindi ko akalain na ang pinatira ko sa bahay na ito dahil sa awa ay ahas na tutuklaw sa akin. Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa kwarto ko. Halos mapaos na sigaw ni Sinag. Lumapit siya kay Franco at hinawakan ng braso nito. Franco, magsalita ka. Alam mong hindi ko kayang magnakaw. Sabihin mo sa kanila. Dahan-dahang inalis ni Franco ang kamay ni Sinag. Tumingin siya sa kanyang asawa, ngunit wala nang pagmamahal sa kanyang mga mata, kundi takot sa kanyang ina. Sinag, sumobra ka na yata, sabi ni Mama. Baka kailangan mo ng pera para sa luho mo, pero hindi ko akalaing gagawin mo ito. Malamig na sabi ni Franco. Gumuho ang mundo ni Sinag. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan sa hirap at ginhawa ay siya ring nagbaon sa kanya sa hukay ng kasinungalingan. Sapat na ang ebidensya, deklara ni Doña Concordia.
Pulis, ilabas niyo ang babaeng yan. At huwag niyo nang papasukin kahit kailan. Franco, ngayong gabi rin ipapaayos ko ang annulment niyo. Ayoko ng basura sa aking pamilya. Kinaladkad ng mga pulis si Sinag patungo sa pinto. Sandali! Ang anak ko! Si Aki! Nasaan ang anak ko? Isang katulong ang lumitaw sa hagdan. Buhat ang 5 taong gulang na si Aki. Nakakagising lang at umiiyak. Ibinaba ang bata sa tabi ni Sinag sa may pintuan. Isama mo ang anak mong may sakit. Dahil siguradong kasing dumi mo rin ang dugong nananalaytay sa kanya. Huling hirit ng Donya bago marahas na isara ang malaking pinto ng mansyon. Bumuhos ang malakas na ulan. Nakaluhod si Sinag sa semento. Yakap-yakap ang nanginginig na si Aki. Ang kanilang mga gamit ay itinapon na lamang sa kalsada. Basang-basa at madumi. Nay, malamig po. Bakit tayo nasa labas? Tanong ni Aki sa pagitan ng kanyang pag-ubo. Hinawakan ni Sinag ang noo ng anak. Nag-aapoy ito sa lagnat. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang mga luha niya ay humalo sa patak ng ulan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan. At ang tanging bitbit niya ay ang dungis ng isang paratang na hindi niya kailanman ginawa. Habang hinihimas ang likod ng anak, naramdaman ni Sinag ang isang matinding hapdi sa kanyang puso na dahan-dahang napalitan ng isang bago at kakaibang pakiramdam. Hindi na ito basta lungkot. Ito ay apoy. Patawarin mo ako, Aki, bulong ni Sinag habang hinihigpitan ng yakap sa bata. Hinding-hindi ko hahayaang mamatay tayo sa gutom. Isinusumpa ko, balang araw, kakainin nila ang lahat ng pait na ibinigay nila sa atin ngayong gabi. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, biglang nanghina ang katawan ni Aki. Ang malakas na pag-ubo nito ay tumigil at ang bata ay nawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Aki, Aki, gising! Tulong! Tulungan niyo kami! Ang sigaw ni Sinag ay nilamon ng dagundong ng kulog. Sa dulo ng madilim na eskinita, isang matandang lalaki na nakasuot ng punit-punit na jacket at may bitbit na kalawanging kaldero ang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Basang-basa at nanginginig ang katawan ni Sinag habang yakap-yakap ang kanyang anak na si Aki. Ang bawat ubo ng bata ay tila kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim at bugso ng ulan sa gilid ng palengke, pakiramdam ni Sinag ay tinalikuran na siya ng mundo. Aki, anak, huwag kang bibitiw. Nandito si nanay. Bulong niya. Kahit na siya mismo ay halos wala ng lakas, isang anino ang lumapit sa kanila. Isang matandang lalaki na may bitbit na lumang sako at isang kalawanging kaldero. Ang buhok nito ay puting-puti na at ang kanyang mga damit ay puno ng tagpi. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang na tila nakakakita sa kailaliman ng kaluluwa. Ang ulan ay hindi parusa. Iha, minsan, ito ay paraan ng langit para hugasan ang dumi ng nakaraan. Malalim na sabi ng matanda. Napaatras si Sinag, natatakot. Sa sino po kayo? Wala po akong pera. Kinuha na nila ang lahat sa akin. Bahagyang ngumiti ang matanda. Ako si Daluyong, at hindi pera ang kailangan mo ngayon, kundi init. Ibinaba niya ang kanyang kaldero at binuksan ang takip nito. Isang kakaibang bango ng mainit na sabaw ang humalo sa amoy ng ulan. Pakainin mo ang bata. Kung hindi, kukunin siya ng lagnat bago pa sumikat ang araw. Dahil sa desperasyon, tinanggap ni Sinag ang alok ni Lolo Daluyong. Habang dahan-dahang pinapainom ng mainit na sabaw si Aki, napansin ni Sinag ang kakaibang lasa nito. Hindi ito ordinaryong lugaw. Mayroon itong tamang anghang ng luya, linamnam ng buto-buto, at isang pamilyar na tamis na hindi niya maipaliwanag. Bakit? Bakit ganito ang lasa? Tanong ni Sinag. Pansamantalang nakalimutan ang kanyang pait. Ang pagkain ay gamot, iha.
Kapag ang nagluto ay may malinis na hangarin, ang bawat subo ay nagbibigay ng buhay. Sagot ni Lolo Daluyong habang nakatingin sa malayo. Maya-maya ay muling nanghina si Aki. Nay, masakit po ang ulo ko. Daing ng bata. Mas lalong uminit ang katawan nito. Alam ni Sinag na hindi sapat ang lugaw. Kailangan niya ng gamot. Dali-daling tumayo si Sinag, bitbit ang anak. Lolo, babalik po ako. Kailangan ko lang humanap ng botika. Tumakbo si Sinag sa kalsada hanggang sa makita ang isang maliit na botika na bukas pa. Hiningal siyang lumapit sa counter. Pakiusap po. Ang anak ko, may matinding lagnat. Kailangan ko po ng paracetamol at antibiotic. Tiningnan siya ng tindera mula ulo hanggang paa. Ang madumi niyang damit at basang hitsura ay hindi nakaligtas sa mapanghusgang mata nito. Nasaan ang reseta mo? At may pera ka ba? Kinapanisinag ang kanyang bulsa. Wala siyang kahit isang kusing. Wala po. Pero pakiusap, ibibigay ko ang kahit ano. Ang relo ko. Heto, ibibigay ko ang relo ko. Ibigay niyo lang ang gamot ng anak ko. Inabot niya ang isang lumang relo, ang tanging alaala ng kanyang ama. Hindi kami tumatanggap ng sanla rito. Umalis ka na. Bago pa ako tumawag ng guard, nakakaabala ka sa mga customer. Taboy ng tindera. Napaiyak na lang si Sinag. Lumuhod siya sa harap ng counter. Niyayakap ang anak na halos hindi na dumidilat. Parang awa niyo na po. Mamatay ang anak ko. Kahit isang tableta lang po. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa botika. Nakasuot ito ng itim na jacket at may matikas na tindig. Siya si Bulan. Tahimik lang siyang nakatayo sa likuran ni Sinag. Pinagmamasdan ng eksena. May hawak siyang payong at isang bag ng mga dokumento. Ibigay mo sa kanya ang pinakamabuting gamot para sa bata. Malamig ngunit seryosong sabi ni Bulan. Nagulat ang tindera. Pero sir, wala siyang Hindi na pinatapos ni Bulan ang tindera. Naglabas siya ng pera at inilapag ito sa counter. Ibigay mo ang kailangan niya. Isama mo na rin ang ilang bitamina at pagkain. Ngayon na. Natulala si Sinag. Tumingin siya sa lalaking nagligtas sa kanila. Salamat po. Salamat po ng marami. Sino po kayo? Paano ko po kayo mababayaran? Hindi siya tiningnan ni Bulan ng diretsyo. Kinuha nito ang supot ng gamot at inabot kay Sinag. Huwag mo na akong isipin. Unahin mo ang anak mo. Ang mundong ito ay sadyang malupit sa mga taong walang laban, kaya matuto kang tumayo. Bago pa makasagot si Sinag, mabilis na lumabas si Bulan at sumakay sa isang sasakyan na naghihintay sa labas. Naiwan si Sinag na may hawak na gamot at isang bagong pag-asa. Bumalik siya sa silong kung nasaan si Lolo Daluyong. Matapos mainuman ng gamot at makakain ng maayos, dahan-dahang nakatulog ng mahimbing si Aki. Nagising si Sinag sa tilaok ng manok at sa ingay ng mga tricycle sa gilid ng kalsada. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga butas-butas na yero ng silong na nagsilbing tulugan nila ni Aki. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang kakaibang sigla ang naramdaman niya nang makitang mahimbing pa ang tulog ng anak at wala na ang lagnat nito. Gising ka na pala, iha! Bungad ni Lolo Daluyong habang nag-aayos ng ilang tuyong kahoy para magpaapoy. Lolo, maraming salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung nasaan na kami ngayon kung wala kayo. Tapat na sabi ni Sinag habang tinutulungan ang matanda. Tumingin si Lolo Daluyong sa mga kamay ni Sinag, mga kamay na kahit magaspang sa trabaho ay may taglay na lambot. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa sarili mo dahil hindi ka sumuko. Pero tandaan mo, hindi kayo pwedeng habambuhay na mamalimos sa tadhana. Ano ang plano mo? Napayo ko si Sinag. Gusto ko pong magtrabaho. Kahit ano. Para kay Aki. Kumuha si Lolo Daluyong ng isang pirasong sibuyas at isang kutsilyong may kalawang ang hawakan pero napakatulis ng talim. Ipakita mo sa akin kung paano ka humiwa. Nagtaka si Sinag pero sumunod siya. Sa bawat hiwa niya mabilis, pantay at may ritmo. Napangiti ang matanda.
May sining ang iyong mga kamay, pero ang pagluluto ay hindi lang tungkol sa hiwa. Ito ay tungkol sa pakikipag-usap sa sahog. Doon nagsimula ang pagtuturo ni Lolo Daluyong. Hindi sa isang mamahaling kusina, kundi sa isang sulok ng Barangay Pag-asa, gamit ang mga sangkap na hiningi o binili sa pinakamurang halaga sa palengke. Itinuro ng matanda kay Sinag kung paano kunin ang pinakamatamis na katas ng kamatis, kung paano paamuyin ang bawang nang hindi ito nasusunog, at ang pinakaimportante, kung paano maglagay ng kaluluwa sa pagkain. Sa tulong ng ilang pirasong kahoy at lumang gulong, nagtayo sila ng isang maliit na kariton. Pinangalanan itong Sinag ng Pag-asa. "Nay, ang bango naman po niyan," masayang sabi ni Aki habang pinapanood ang kanyang ina na nagluluto ng simpleng ginisang monggo na may tinapa. "Para sa iyo ito, anak. Para sa kinabukasan natin," sagot ni Sinag habang hinahalo ang kaldero. Nang magsimulang mag-alok si Sinag sa mga dumadaang kargador at super, noong una ay tinitingnan lang sila ng may pag-aalinlangan. Ngunit nang matikman ng isang driver ang kanyang luto, tila tumigil ang mundo nito. "Iha, bakit ganito ito kasarap? Parang luto ng nanay ko sa probinsya," sabi ng driver habang humihingi pa ng dagdag na kanin. Mabilis na kumalat ang balita. Ang maliit na kariton ni Sinag ay dinadayo na. Ang mga tao ay pumipila para sa kanyang adobo na may kakaibang sarsa at sa kanyang sinigang na saktong-sakto ang asim. Habang abala si Sinag, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, seryosong nakamasid si Bulan. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Sinag, ang bawat punas ng pawis, ang bawat ngiti nito sa mga customer. "Hindi ka lang pala basta biktima," sinagmalya. Bulong ni Bulan sa sarili. "May apoy ka na handang tumupok sa sino mang humarang sayo." Naglabas si Bulan ng cellphone at may tinawagan. "Ayusin niyo ang permit ng pwesto niya. Siguraduhin niyong walang manggugulo sa kanya mula sa munisipyo, pero huwag niyong sasabihin galing sa akin." Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig na mansyon ng mga Villarreal, hindi mapakali si Doña Concordia. Hawak niya ang isang report mula sa kanyang tauhan. Ano? Nagtitinda siya ng pagkain sa kalsada at pinipilahan siya? Bulyaw ng matanda. "Franco, tumingin ka rito. Ang ex-wife mo ginagamit ang pangalan natin sa lansangan." Napatingin si Franco sa litrato ni Sinag na masaya habang nagluluto. Nakaramdam siya ng kurot sa puso, ngunit agad itong napalitan ng takot nang makita ang galit sa mukha ng kanyang ina. "Mama, hayaan mo na siya. Wala na siyang kinalaman sa atin," sabi ni Franco. "Hayaan? Hindi mo ba nakikita? Ang mga putaheng ibinibenta niya. Ang amoy, ang kwento ng mga tao, masyadong pamilyar." Nanlilisik ang mga mata ni Doña Concordia. May nakapagsabi sa akin na may kasama siyang matanda, isang matandang palaboy. Kinuha ni Concordia ang kanyang mamahaling baso at marahas itong ibinagsak sa sahig. "Hindi ako pwedeng magkamali. Kung siya nga ang kasama ng babaeng iyan, kailangang mawasak ang kariton na yan bago pa nila makuha ang atensyon ng media." Kinabukasan, habang masayang nagluluto si Sinag para sa kanyang mga suki, isang mamahaling sasakyan ang biglang huminto sa harap ng kanyang maliit na pwesto. Bumaba ang bintana nito at tumambad ang mukha ni Doña Concordia na puno ng pandidiri. "Masyado ka palang makapal, Sinag," sabi ng matanda. "Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin sa pamamagitan ng pagtitinda ng basura?" Tumingin si Sinag nang diretso sa mga mata ng dating biyenan. Hindi siya yumuko, hindi siya nanginig. "Ang basurang sinasabi niyo, Doña Concordia, ay siyang bumubuhay sa amin ngayon. At balang araw, ang lasa ng basurang ito ang magpapatumba sa inyong palasyo." Namula sa galit si Concordia, ngunit bago pa siya makapagsalita, may lumapit na isang grupo ng mga lalaking nakauniporme, mga tauhan
mula sa sanitary inspection. Alinsunod, sa sumbong na natanggap namin, ang pwestong ito ay kailangang isara dahil sa kakulangan ng permit at reklamo ng maruming pagkain, sabi ng opisyal. Namilog ang mga mata ni Sinag. Tumingin siya kay Concordia na ngayon ay may nakakalokong ngiti sa mga labi. Ang ingay ng palengke ay tila huminto nang idikit ng mga opisyal ang dilaw na sealed notice sa harap ng kariton ni Sinag. Ang mga suki niyang kargador at trooper ay napakamot na lamang sa ulo, habang si Sinag ay nakatayo sa gitna ng kalsada, tila nawalan ng hininga. Hindi maari. Malinis ang lahat dito. Araw-araw kaming naglilinis ni Lolo. Nanginginig ang boses ni Sinag habang hawak ang kamay ni Aki na nagsisimula ng matakot. Mula sa kanyang mamahaling sasakyan, dahan-dahang ibinaba ni Doña Concordia ang bintana. Isang mapait na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Ang batas ay batas, Sinag. Ang mga tulad mong galing sa dumi ay hindi kailanman matututong maging malinis. Isang tawag ko lang, tapos ang munting laro mo. Bakit niyo ba ito ginagawa, Mama? Sigaw ni Sinag. Ang galit ay nagsisimula nang humalo sa kanyang lungkot. Wala na ako sa mansyon niyo. Bakit pati ang pangkabuhayan namin ay kailangan niyo pang sirain? Hindi sumagot si Concordia. Sinanyasan niya ang kanyang driver na umalis na. Ngunit bago tumakbo ang sasakyan, tumingin siya sa isang supot ng pagkain na binili ng kanyang tauhan mula sa pwesto ni Sinag kanina. Pagdating sa kanyang mansyon, pumasok si Concordia sa kanyang malawak na kusina. Kinuha niya ang tinapa at munggo na niluto ni Sinag. Kumuha siya ng kutsara at, kahit diring-diri, ay tinikman niya ito. Sa isang iglap, tila tumigil ang pintig ng puso ng matanda. Ang lasa, ang balanse ng pait ng ampalaya at alat ng tinapa. Ang kakaibang anghang ng paminta na nananatili sa lalamunan. Binitiwan niya ang kutsara na tila ba ito ay isang mainit na uling. Hindi ito maaari. Bulong ni Concordia, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Patay na siya. 30 taon na ang nakalipas. Imposible. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang silid at binuksan ang isang lihim na vault sa likod ng kanyang painting. Doon, kinuha niya ang isang lumang kwaderno na may mga kupas na pahina. Ang lihim na rekado ni Daluyong. Binasa niya ang recipe ng ginisang monggo. Eksaktong-eksakto. Kung buhay ang matandang iyon at kung kasama siya ni Sinag, nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot. Kailangang mawala ang babaeng yan. Hindi lang ang kariton niya, kundi pati na rin ang alaala niya sa lungsod na ito. Samantala, sa Barangay Pag-asa, nakaupo si Sinag sa isang lumang bangko. Nakatitig sa selyadong kariton. Umiiyak siya ng tahimik. Pakiramdam niya ay kahit anong gawin niyang pagbangon, laging may paa na nakahandang yumapak sa kanya. Nay, huwag na po kayong umiyak. Magluluto pa tayo, di ba? Tanong ni Aki habang pinupunasan ang luha ng ina. Lumapit si Lolo Daluyong at itinapik ang kamay sa balikat ni Sinag. Ang kanyang mukha ay seryoso, malayo sa karaniwan niyang itsura na tila nawawala sa sarili. Ang puno na hitik sa bunga ay siyang laging binabato. Kung Sinag, sabi ng matanda. Natatakot siya. Natatakot si Concordia dahil naramdaman niya ang totoong lasa sa iyong mga kamay. Tumingala si Sinag. Lolo, sino po ba talaga kayo? Bakit parang kilalang-kilala niyo siya? Bakit takot na takot siya sa inyo? Huminga ng malalim si Lolo Daluyong. Tumingin siya sa malayo. Tila bumabalik sa isang panahon na puno ng pangarap at pagtataksil. Ang pangalang Daluyong ay hindi lang basta pangalan. Iha. Iyan ang pangalang ninakaw niya kasama ang aking dangal. Ngunit bago ko sabihin ang lahat, kailangan mong magpasya. Susuko ka na ba dahil lang sinarhan ka ng pinto? O gagamitin mo ang bintana para sunugin ang buong bahay? Sa gitna ng kanilang pag-uusap,
Isang itim na sobre ang iniwan sa harap ng kanilang silong. Dinampot ito ni Sinag. Sa loob ay may isang invitation card para sa Lasang Pinoy National Cooking Competition, ang pinakamalaking paligsahan sa bansa, kung saan ang mga Villarreal ang pangunahing sponsor at hurado. Kasama sa sobre ay isang maikling sulat. Huwag kang tumingin sa ibaba. Tumingin ka sa itaas. Ang katarungan ay hindi laging ibinibigay. Minsan ito ay niluluto. Walang pirma, pero alam ni Sinag ang amoy ng mamahaling pabango na humalo sa papel. Amoy ng lalaking nagligtas sa kanila sa butika. Tumingin si Sinag kay Lolo Daluyong. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determinasyon. Lolo, turuan niyo po ako. Turuan niyo ako ng mga recipe na hindi niya kailanman mananakaw. Gusto kong makita ang mukha niya kapag natikman niya ang pagkatalo sa sarili niyang entablado. Ngumiti si Lolo Daluyong, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Kung gayon, ihanda mo ang iyong sarili dahil ang susunod nating iluluto ay ang katotohanan. Ngunit sa dilim ng gabi, habang nag-eensayo si Sinag, isang pangkat ng mga lalaking nakamaskara ang dahan-dahang lumalapit sa kanilang barong-barong. May dalang galon ng petrolyo. Nagising si Sinag sa amoy ng masangsang na likido. Hindi ito amoy ng bawang o luya. Ito ay amoy ng panganib. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang isang aninong gumagalaw sa labas ng kanilang barong-barong. May hawak itong galon at ang likidong ibinubuhos nito sa dingding na gawa sa tagpi-tagping kahoy ay walang iba kundi petrolyo. Nay, natatakot po ako. Bulong ni Aki na nagising din dahil sa kaluskos. Napatakip ng bibig si Sinag. Akmang sisigaw siya nang biglang may mabilis na sasakyang huminto sa tapat ng kanilang silong. Ang nakasisilaw na liwanag ng headlights nito ay tumama ng diretso sa mga lalaking nakamaskara. Hoy! Anong ginagawa niyo rito? Sigaw ng isang boses na pamilyar kay Sinag. Si Bulan. Mabilis na nagpulasan ang mga lalaki at sumakay sa isang motorsiklo. Bago pa man sila mahabol ng mga tanod, bumaba si Bulan mula sa kanyang sasakyan, hingal na hingal, at agad na lumapit kay Sinag na ngayon ay yakap-yakap na si Aki sa labas. Ayos lang ba kayo? May nasaktan ba? Tanong ni Bulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang seryosong mukha. Salamat. Salamat muli, Bulan. Pautal-utal na sagot ni Sinag. Bakit? Bakit nila kami gustong sunugin? Wala na kaming lahat. Ano pa ba ang gusto nila? Lumabas si Lolo Daluyong mula sa dilim. Tiningnan niya ang basang dingding at ang bakas ng gulong ng mga tumakas. Pagkatapos, tumingin siya kay Bulan. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang tingin na tila may malalim na pagkakaunawaan. Dahil ang takot ni Concordia ay kasing liyab ng apoy na gusto niyang itanim dito. Malamig na sabi ni Lolo Daluyong. Iha, maupo ka. Bulan, manatili ka rito. Mukhang oras na para malaman niyo kung bakit ang lasa ng luto ni Sinag ay tila isang sumpa para sa mga Villarreal. Naupo sila sa paligid ng isang maliit na gasera. Ang dilaw na liwanag nito ay nagbigay ng mahahabang anino sa mukha ni Lolo Daluyong na tila ba ang bawat kulubot sa kanyang balat ay may isinasalaysay na pait. 30 taon na ang nakalilipas. Simula ng matanda. Hindi ako ang Lolo Daluyong na nakikita niyo ngayon. Ako ay si Daluyong Magbanua, ang pinakasikat na chef sa buong Mindanao. Ang mga recipe ko ang dinarayo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Di huminga ng malalim ang matanda. Doon ko nakilala si Concordia. Siya ay maganda, ambisyosa, at tila ba isang anghel na bumaba sa lupa. Minahal ko siya ng higit sa aking buhay. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat, pati na ang aking lihim na kwaderno ng mga recipe na binuo ko sa loob ng maraming dekada.
Humigpit ang hawak ni Sinag sa kamay ni Aki. Parang nararamdaman niya ang sakit na nagsisimulang dumaloy sa kwento ng matanda. Ngunit ang anghel, na akala ko ay magliligtas sa akin, siya palang kukuha ng aking kaluluwa. Noong magkasakit ako ng malubha, ginamit ni Concordia ang pagkakataon. Ninakaw niya ang aking kwaderno, ibinenta ang aking mga ari-arian, at iniwan ako sa isang charity ward para mamatay. Ginamit niya ang aking mga recipe para itayo ang Hacienda Villarreal at ang kanilang buong imperyo. Pinalabas niyang siya ang henyo sa likod ng bawat putahe. Napakasama niya. Imbulong ni Sinag. Ang mga luha ay nangingilid na sa kanyang mga mata. Pero lolo, bakit hindi kayo lumaban noon? Tumawa ng mapait ang matanda. Sino ang maniniwala sa isang lalaking wala ng kahit ano laban sa isang babaeng naging asawa ng pinakamayamang negosyante sa bansa? Pinatay niya ang aking pagkatao, Sinag, kaya naging ganito ako, isang anino sa palengke. Ngunit tumayo si Lolo Daluyong at dahan-dahang lumapit sa direksyon ng mansyon ng mga Villarreal na natatanaw mula sa malayo. Pero may isang sikretong hindi alam ni Concordia. Isang sikretong kahit ang mga abogado niya ay hindi kayang ayusin. Tumingin ang matanda ng diretso kay Sinag. Ang susunod niyang sasabihin ay tila isang bombang sasabog sa pandinig ni Sinag. Si Franco, ang asawa mo, hindi siya anak ng yumaong Don Villarreal. Namilog ang mga mata ni Sinag. Anong ibig niyo pong sabihin? Noong iwan ako ni Concordia, dala-dala na niya ang aking binhi. Si Franco ay anak ko, Sinag. Siya ay isang magbanwa sa dugo, ngunit pinalaki bilang isang Villarreal sa kasinungalingan. Nanigas ang buong katawan ni Sinag. Ang kanyang asawa, ang lalaking nagtaksil sa kanya, ang lalaking tumayo lang habang sinasampal siya ng kanyang ina, ay anak ng matandang ito? At ang kanyang anak na si Aki ay apo ni Lolo Daluyong? Kaya pala, sabi ni Bulan na kanina patahimik, kaya pala ganoon na lang ang pagbabantay ko sa pamilyang yon. Lolo Daluyong, matagal ko na itong pinaghihinalaan mula nang kupkupin niyo ako sa lansangan, pero hindi ko akalaing ganito kalalim ang lamat. Tumingin si Lolo Daluyong kay Sinag. Sinag, ang katarungan para sa akin ay huli na. Matanda na ako. Pero para sa'yo at para kay Aki, ang batang may dugong magbanwa na dumadaloy sa kanyang mga ugat, hindi natin hahayaang manatili sa mga magnanakaw ang para sa atin. Inabot ng matanda ang isang maliit na susi na nakasabit sa kanyang leeg. Sa ilalim ng sahig ng dati kong bahay sa probinsya, may isang orihinal na kopya ng kwaderno. Ang kopyang yon ay may mga detalye na hindi nakuha ni Concordia. Iyon ang magiging armas mo sa paligsahan. Tumayo si Sinag. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang katotohanang nalaman niya ay hindi nagpahina sa kanya, kundi nagbigay sa kanya ng isang matibay na sandigan. Lolo, gagawin ko ito. Hindi lang para sa permit ng kariton ko, at hindi lang para sa premyo. Determinadong sabi ni Sinag, gagawin ko ito para ibalik ang dangal ng pangalang Magbanua. Ipapakita ko sa buong mundo na ang lasa ng Villarreal ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya kay Bulan. Bulan, kailangan ko ang tulong mo. Kung ikaw ay isang abogado, tulungan mo akong bawiin ang dapat na samin. Ngumiti si Bulan, isang nangiting may halong paghanga. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan, Sinag. Handa na ang mga dokumento. Ang kailangan na lang natin ay ang iyong tagumpay sa kusina para mapilitan silang lumabas sa kanilang lungga. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tawag ang natanggap ni Bulan. Ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. Ano? Na-disqualify si Sinag sa listahan? Sigaw ni Bulan sa telepono. Napalingon si Sinag. Anong nangyari? Ginamit ni Concordia ang impluensya niya. Sabi ni Bulan habang ibinababa ang phone. Sinabi niya sa komite na ikaw ay isang dating kriminal na may kaso ng pagnanakaw.
Ayon sa rules, hindi ka pwedeng sumali. Napakuyom ang mga palad ni Sinag. Akala ni Concordia ay tapos na ang laban. Pero hindi niya alam, ang isang sinag ay mas lalong tumitindi ang liwanag kapag pilit na binabalot ng dilim. Kung hindi nila ako papatulin sa pintuan, sabi ni Sinag habang nakatingin sa kanyang mga kamay, sisirain ko ang pader. Hinayaan kong dumaloy ang katahimikan sa loob ng aking sasakyan habang pinagmamasdan ko si Sinag sa side mirror. Nakatingin siya sa labas ng bintana sa mga ilaw ng lungsod na tila mailap na mga pangarap. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng uling at amoy bawang, ay mahigpit na nakakapit sa kanyang luma at kupas na bag. Bakit mo ito ginagawa, Bulan? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa labas. Isang hamak na kusinera lang ako mula sa kalsada. Bakit ka nag-aaksaya ng panahon at pera para sa akin? Hindi ko agad sinagot ang tanong niya. Paano ko ba sasabihin sa kanya na sa bawat galaw niya sa kusina, nakikita ko ang ningning na matagal nang kinuha ng mga Villarreal sa pamilya ko, na siya ang tanging alas na hawak ko para pabagsakin ang reyna ng mga kasinungalingan? Hindi ito pagsasayang ng panahon, Sinag. Mahinahon kong sagot. Ito ay investment. Ang apoy na nakikita ko sa mga mata mo ay hindi nabibili ng kahit anong halaga. Ngayong gabi, itatapon natin ang lumang sinag. Ipakita natin sa kanila ang babaeng dapat nilang kinatakutan noon pa man. Dinala ko siya sa isang tagong studio ng isang kaibigan sa Makati. Doon, ang pagbabago ay nagsimula. Pinanood ko kung paano dahan-dahang binago ng mga dalubhasang kamay ang kanyang anyo. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay laging nakapusod, ay hinayaan nilang lumaylay sa kanyang balikat nang may malalambot na alon. Ang kanyang balat na pinatigas ng init ng araw ay muling nagliwanag sa ilalim ng mga dekalidad na kolorete. Nang lumabas siya mula sa dressing room, tila tumigil ang paghinga ko. Nakasuot siya ng isang modernong Filipiniana na kulay ginto. Simple, ngunit napakasosyal. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa ulan. Siya ay isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Hindi ko makilala ang sarili ko. Bulong ni Sinag habang nakaharap sa salamin. Iyan ang totoong ikaw, Sinag. Sabi ko habang lumalapit sa kanya. Ang kailangan mo na lang ay maniwala. Handa ka na ba? Tumango siya ng may determinasyon. Handa na ako. Kinabukasan ang ballroom ng Manila Diamond Hotel ay puno ng mga mamamahayag, socialites at mga sikat na chef para sa kick-off press conference ng Lasang Pinoy National Cooking Competition. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Doña Concordia Villarreal, suot ang kanyang pinakamahal na perlas, katabi ang kanyang anak na si Franco. Ang Hacienda Villarreal ay hindi lang negosyo. Ito ang puso ng kulturang Pilipino. Mayabang na pahayag ni Concordia sa harap ng mga kamera. Kaya sa paligsahang ito, tanging ang mga may sapat na integridad at kalinisan lamang ang aming pinapayagang lumahok. Wala kaming puwang para sa mga kriminal at magnanakaw. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Alam ng lahat kung sino ang pinatatamaan niya. Ngunit bago pa makapagtanong ang mga reporter, bumukas ang malaking pinto sa dulo ng hall. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid nang pumasok ang isang babaeng tila naglalakad sa ibabaw ng ulap. Ang bawat hakbang niya ay may awtoridad. Kasunod niya ako, dala ang mga legal na dokumento na magsisilbing kalasag niya. Nabitawan ni Franco ang kanyang baso nang makita ang babaeng paparating. Sinag. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at hindi maipaliwanag na pangungulila. Hindi siya nilingon ni Sinag. Dumiretso siya sa harap ng podium, hinarap ang kanyang dating biyenan na ngayon ay tila nakakita ng multo. Masyado yata kayong mabilis maghusga, Doña Concordia. Matapang na simula ni Sinag. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Nandito ako hindi para magnakaw,
kundi para bawiin ang nararapat. Ayon sa Section 4 ng inyong sariling rules, ang sino mang may hawak ng legacy endorsement ay hindi maaring i-disqualify ng walang public hearing. Inilapag ko ang isang dokumento sa mesa ni Concordia. Ito ang legacy endorsement mula kay Chef Daluyong Magbanua, ang tunay na utak sa likod ng bawat tagumpay na ipinagmamalaki niyo ngayon. Namuti ang mukha ni Concordia. Nanginginig ang kanyang mga labi habang tinitingnan ang pirma sa papel. Alam niyang sa harap ng mga kamera at ng buong media, hindi niya pwedeng basta na lang itapon ang dokumentong yon. Anong pakay mo, Sinag? Pabulong na tanong ni Concordia, ang boses ay puno ng lason. Gusto ko lang magluto, Mama. Sagot ni Sinag na may matamis ngunit mapanganib na ngiti. Gusto kong malaman ng lahat kung ano ang lasa ng katotohanan. Napilitan ng komite na tanggapin muli si Sinag sa paligsahan. Ngunit bago matapos ang araw, isang anunsyo ang ibinigay ng punong hurado. Isang tauhan na alam kong binabayaran ni Concordia. Para sa preliminary round bukas, anunsyo ng hurado, ang lahat ng kalahok ay kailangang ihanda ang Villarreal Signature Paella. Ito ang putaheng naging simbolo ng pamilya Villarreal sa loob ng 3 dekada. Ang sino mang mabigong makuha ang eksaktong timpla ay agad na matatatanggal. Napatingin ako kay Sinag. Ang paella na yon ay ang pinakaingatang recipe ni Concordia. Maraming nagtangkang gayahin ito, pero walang nagtagumpay dahil may isang ingredient itong hindi kailanman inilabas sa publiko. Tumingin si Concordia kay Sinag. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng mapang-uyam na tawa. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo, Sinag. Hindi mo kailanman maluluto ang hindi sayo. Humarap sa akin si Sinag sa backstage. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bulat. Hindi ko alam ang sikreto ng paella na yon. Hindi yon itinuro sa akin ni Lolo Daluyong bago tayo umalis. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Maniwala ka sa iyong dila, Sinag. Maniwala ka sa tinuro niya sa iyo. Ang sikreto ay hindi nasa papel, kundi nasa puso ng taong nagmamay-ari ng lasa. Kinabukasan, sa gitna ng stadium, nagsimula ang kompetisyon. Habang ang ibang chef ay abala sa kanilang mga mamahaling sangkap, si Sinag ay nakatayo lamang sa harap ng kanyang mesa, tinititigan ang mga rekado. Sa VIP section, nakamasid si Concordia, tila naghihintay na lamang sa kanyang pagbagsak. Kinuha ni Sinag ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa, isang bagay na ibinigay sa kanya ni Lolo Daluyong bago siya pumasok. Nang buksan niya ito, isang kakaibang amoy ang kumalat sa paligid. Biglang tumayo si Concordia mula sa kanyang upuan, nanlalaki ang mga mata. Impossible! Saan niya nakuha ang luha ng dagat? Ngunit bago pa man makapagsimula si Sinag, isang malakas na pagsabog ng apoy ang nagmula sa kanyang stove. Isang sabutahe. Ang gasul ay sadyang niluwagan para sumabog sa oras na buksan niya ang apoy. Nabalot ng makapal na usok ang istasyon ni Sinag. Ang mga sigawan ng mga manonood ay humalo sa tunog ng mga bumbero na agad rumesponde. Ramdam ni Sinag ang hapdi sa kanyang braso dahil sa talsik ng mainit na langis. Ngunit mas masakit ang katotohanang muli. Siyang pinagtatangkaan sa harap ng maraming tao. Sinag, ayos ka lang ba? Mabilis na lumapit si Bulan. Binaliwala ang mga security na pumipigil sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay ni Sinag, sinusuri kung gaano kalala ang paso nito. Ayos lang ako, Bulan. Gasgas lang ito. Sagot ni Sinag, bagaman nanginginig ang kanyang boses. Tumingala siya sa VIP section. Doon, nakita niya si Doña Concordia na nakaupo ng tuwid, tila walang kinalaman sa nangyari. Ngunit ang kislap sa mga mata nito ay puno ng tagumpay. Technical failure, anunsyo ng head marshal. Kandidata numero 14, isinagmalaya. Kailangan mong itigil ang pagluluto para sa iyong seguridad. Maari kang sumali sa susunod na taon. Hindi! Sigaw ni Sinag. Tumayo siya ng matuwid at hinarap ang mga hurado.
May natitira pa akong 40 minuto. Kung hindi gumagana ang stove na ito, gagamit ako ng uling. Magluluto ako, may apoy man o wala. Sa gulat ng lahat, kumuha si Sinag ng isang lumang portable charcoal stove mula sa ilalim ng kanyang mesa, isang bagay na ipinabaon sa kanya ni Lolo Daluyong just in case. Sa gitna ng modernong kusina ng stadium, ang usok ng uling ni Sinag ay tila isang hamon sa karangyaan ng paligid. Sinimulan ni Sinag ang pagluluto. Sa bawat paghalo niya sa malaking kawali, ang bango ng luya, bawang, at ang mamahaling saffron ay nagsimulang mamuo. Ngunit ang lahat ay nag-aabang sa isang bagay, ang sikretong sangkap ng mga Villarreal. Kinuha ni Sinag ang maliit na bote na tinawag ni Concordia na luha ng dagat. Ito ay hindi basta pampalasa. Ito ay katas ng isang bihirang uri ng sea urchin na ibinabad sa alak at mga damong gamot mula sa Mindanao, ang orihinal na timpla ni Daluyong. Habang kumukulo ang paella, ang bango nito ay hindi lang basta masarap. Ito ay nostalgic. Ang mga matatandang hurado na nakatikim ng luto ng mga Villarreal noong nagsisimula pa lamang sila ay napatitig sa isa't isa. Ang amoy na ito, bulong ng isang matandang gourmet judge. Ito ang amoy ng Hacienda Villarreal, 30 taon na ang nakalilipas. Nang matapos ang oras, inihain ni Sinag ang kanyang paella. Ang kanin ay perpekto ang pagkakuto, may sokarat o tostado sa ilalim, at ang kulay ay matingkad na ginto. Lumapit ang mga hurado, tikim, lunok, katahimikan. Ito ay perpekto, sabi ng head judge. Ngunit may napansin ako, ang lasa ng iyong paella ay may lalim na wala sa mga restaurant ng Villarreal ngayon. Paano mo nakuha ang timplang ito? Tumingin si Sinag ng diretso kay Doña Concordia. Dahil ang recipe na hawak ng mga Villarreal ngayon ay kulang. Noong ninakaw, o sabihin na nating hiramin ang recipe na ito mula sa orihinal na nagmamay-ari, hindi nila nakuha ang tamang sukat ng pag-ibig at oras. Gumagamit sila ng mga artificial preservatives para mapabilis ang luto. Ang orihinal na paella magbanua na tinatawag ninyong Villarreal paella ay hindi minamadali. Nagkaroon ng malakas na bulong-bulungan. Si Concordia ay napilitang tumayo. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at hiya. Kalokohan. Ang babaeng yan ay isang impostora. Sigaw ni Concordia mula sa taas. Franco, gawin mo ang paraan. Paalisin mo siya riyan. Ngunit si Franco ay hindi makagalaw. Nakatitig lang siya sa plato ng paella. Bilang isang taong lumaki sa pagkaing iyon, alam niya ang katotohanan. Ang luto ni Sinag ay mas malapit sa tahanan kaysa sa kahit anong pagkaing kinain niya sa loob ng mansyon ng kanyang ina. Mama, tama siya, bulong ni Franco na sapat na para marinig ng mga nasa paligid nila. Ito ang lasang hinahanap-hanap ko simula bata pa ako. Isang sampal ang itinugon ni Concordia sa kanyang anak. Tumahimik ka, wala kang kwenta. Sa huli, ipinasa ng mga hurado si Sinag para sa Grand Finals. Siya ang nakakuha ng pinakamataas na puntos. Tinalo ang pambato ni Concordia. Isang malaking sampal ito sa imperyo ng mga Villarreal. Pagkatapos ng laban, habang nag-aayos si Sinag sa backstage, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Si Doña Concordia, kasama ang 2 malalaking lalaki. Akala mo ba ay nanalo ka na, Sinag? Pabulong na sabi ni Concordia. Ang boses ay parang ahas. Matalino ka. Nakuha mo ang panig ng mga hurado. Pero alam ko kung nasaan ang matandang iyon. Alam ko kung nasaan si Daluyong. Napatigil si Sinag. Huwag mo siyang idadamay rito. O huli na ang lahat. Ngumiti ng mapait si Concordia. Habang nagluluto ka rito at nagpapakitang gilas, ang mga tauhan ko ay papunta na sa Barangay Pag-asa. Tignan natin kung makakapagluto ka pa sa finals kung ang guro mo ay wala na sa mundong ito.
Mabilis na lumabas si Concordia. Kumaripas ng takbo si Sinag palabas ng stadium, hinahanap si Bulan. Bulan, si Lolo. Nasa panganib si Lolo. Sigaw ni Sinag habang tumatagas ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko na hinintay na makasagot si Bulan. Halos liparin namin ang distansya mula sa stadium patungo sa kalsada kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa bigat ng kaba sa aking dibdib. Bulan, bilisan mo. Baka kung anong gawin nila kay Lolo at kay Aki. Hiyaw ko habang nanginginig ang aking mga kamay. Huminahon ka, Sinag. Hindi natin hahayaang may mangyari sa kanila. Matigas na sabi ni Bulan habang pinatatakbo ang sasakyan ng higit sa limitasyon ng bilis. Ngunit kahit sa gitna ng bilis, nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Si Lolo Daluyong ay hindi lang basta guro para sa amin. Siya ang pundasyon ng lahat ng ito. Nang makarating kami sa Barangay Pag-asa, ang katahimikan ng gabi ay tila isang masamang pangitain. Pagdating namin sa aming barong-barong, tumambad ang isang eksenang nagpatigil sa tibok ng aking puso. Gulo-gulo ang lahat. Ang aming mga gamit ay nagkalat sa putikan. Ang kawali at kalan na ginamit ko sa pag-eensayo ay tila sadyang niyurakan. At sa gitna ng gulo, nakita ko si Aki na nakaupo sa isang sulok, umiiyak at yakap ang kanyang mga tuhod. Aki, anak. Patakbo akong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Nasaan si Lolo? Nasaan si Lolo Daluyong? Nay, may mga masasamang tao po na dumating, hikbi ni Aki. Kinuha nila si Lolo. Sabi ni Lolo, huwag daw po akong lalabas. Isinakay nila siya sa itim na van. Napaupo ako sa lupa. Ang mundo ko ay tila muling gumuho. Bakit? Bakit nila ginagawa ito? Nakuha na nila ang lahat sa akin? Bakit kailangan pang madamay ang matanda? Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Alam ko na kung sino ito. Hello? Ang boses ko ay halos pabulong na lang sa takot. Ang sarap pakinggan ng boses mo kapag natatakot ka, Sinag. Ang malamig na boses ni Doña Concordia ang bumungad sa akin. Siguro naman ay nakita mo na ang iniwan naming regalo sa pwesto mo. Nasaan si Lolo Daluyong? Hayop ka, Concordia. Matanda na siya. Wala siyang kinalaman dito. Sigaw ko. Binaliwala ang respeto sa dating biyenan. Oh, malaki ang kinalaman niya. Siya ang alas mo, hindi ba? Ang utak sa likod ng bawat sahog mo. Tumawa siya ng mapait. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Bukas ang Grand Finals. Maraming kamera, maraming banyagang judges, at ang buong Pilipinas ay manonood. Huminga siya ng malalim bago itinuloy ang kanyang banta. Gusto kong pumasok ka sa entablado. Gusto kong magluto ka. Pero sa oras na ihandog mo ang iyong putahe, gusto kong aksidente mong masunog ang iyong luto. Gusto kong magmukha kang tanga sa harap ng buong mundo. Ipakita mong ikaw ay isang hamak na impostora lang, na tsamba lang ang pagkapanalo sa qualifiers. At kapag hindi ko ginawa, tanong ko habang tumutulo ang luha. Huwag mo nang asahang makikita mo pa ang bangkay ng matandang iyon. Baka pati ang anak mo sumunod sa kanya sa kabilang buhay. Piliin mo, Sinag, ang iyong dangal o ang buhay ng mga taong mahal mo. Pinatay niya ang tawag, nanlambot ang aking mga tuhod at halos hindi ko na masuportahan ang sarili kong bigat. Tumingin ako kay Bulan na kanina pa nakikinig. Bulan, anong gagawin ko? Hindi ko kayang isakripisyo si Lolo. Hagulgol ko. Lumapit si Bulan at hinawakan ang aking mga balikat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag kang bibigay, Sinag. Iyan ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang sirain ang espiritu mo bago pa man magsimula ang laban. Pero ang buhay ni Lolo, hahanapin ko siya. Putol ni Bulan. May mga kontak ako sa kapulisan at may mga tauhan din ako na kanina pa nagsisimulang mag-trace sa mga sasakyan ng mga Villarreal. Magtiwala ka sa akin. Ang tungkulin mo bukas ay ang pumasok sa stadium
at ipakita ang pinakamahusay mong luto. Huwag mong ipakita sa kanya na natatakot ka. Paano ako makakapagluto kung alam kong pinahihirapan nila si Lolo? Dahil iyon ang gusto ni Lolo. Malakas na sabi ni Bulan. Si Lolo Daluyong ay nagtiis ng 30 taon sa lansangan para lang sa pagkakataong ito. Kung susuko ka, mawawala ng saysay ang lahat ng sakripisyo niya. Magluto ka para sa kanya, Sinag. Magluto ka para sa katarungan. Dumating ang umaga ng Grand Finals. Ang buong SM Mall of Asia Arena ay puno ng tao. Ang mga banner na may pangalan ko ay nakasabit sa bawat sulok, ngunit ang pakiramdam ko ay tila papasok ako sa aking sariling bitayan. Sa VIP lounge, nakita ko si Doña Concordia. Nakasuot siya ng puting terno, mukhang anghel, ngunit ang mga mata ay nanunuya. Itinaas niya ang kanyang wine glass sa akin, isang senyales ng kanyang tagumpay. Kandidata numero 14? Sinagmalaya. Handa ka na ba? Tanong ng host. Tumingin ako sa paligid. Wala si Bulan. Wala ring balita tungkol kay Lolo. Ang tanging bitbit ko ay ang aking mga kutsilyo at ang mabigat na pasanin sa aking puso. Sinimulan ng timer. 3 oras para ihanda ang dish of the century. Ang tema ay ang pag-ibig sa bawat hain. Nagsimula akong humiwa ng mga sangkap, ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig. Halos mabitawan ko ang aking kutsilyo. Bawat galaw ko ay binabantayan ni Concordia. Sa tuwing titingin ako sa kanya, tila naririnig ko ang banta niya tungkol sa buhay ni Lolo. Masyadong matamlay ang galaw ni Sinag Malaya. Komento ng isang hurado sa mikropono. Parang nawala ang apoy na nakita natin sa kanya noong nakaraang round. May problema ba? Napayuko ako. Nilapitan ko ang aking kaldero at kinuha ang sandok. Ito na ang oras para simulan ang sarsa. Kung susundin ko ang utos ni Concordia, kailangan kong lakasan ng apoy hanggang sa masunog ang lahat. Inabot ko ang switch ng stove. Ang aking daliri ay nakapatong na sa pihitan. Tumingin ako kay Concordia at nakita ko ang kanyang matagumpay na ngiti. Ngunit bago ko pa maipihit ang apoy sa pinakamalakas, isang kaguluhan ang naganap sa entrance ng arena. Ang malalaking pinto ay bumukas ng malakas. Lahat ng kamera ay lumingon doon. Isang lalaking sugatan, madumi ang damit. Ngunit nakatayo ng matuwid ang pumasok. Inaalala yan ng isang matikas na lalaki. Si Bulan at si Lolo Daluyong. Ang matanda ay may mga pasa sa mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro ako. Magluto ka, Sinag. Huwag kang hihinto. Sigaw ni Lolo Daluyong na umalingaw-ngaw sa buong stadium. Nabitawan ni Doña Concordia ang kanyang wine glass. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila naging hudyat ng pagsisimula ng aking tunay na laban. Ang buong arena ay tila naging isang malaking bulkan na handang sumabog. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkurap. Lahat ay nakatuon sa matandang lalaking madumi ang suot, ngunit may tindig ng isang hari. Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Doña Concordia. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay napalitan ng isang ekspresyong hindi maipaliwanag. Isang halo-halong takot, gulat at matinding pagkamuhing, tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Security! Paalisin ang mga hampas lupang iyan! Iyaw ni Concordia. Ang boses niya ay pumiyok sa tindi ng kaba. Guguluhin nila ang prestihiyosong kompetisyong ito. Ngunit bago pa makakilos ang mga guard, humarang si Bulan sa gitna ng entablado. Itinaas niya ang kanyang kamay, hawak ang isang badge at mga legal na dokumento. Hindi sila aalis dito, sigaw ni Bulan. Ang boses niya ay mas malakas pa sa announcer ng stadium. Ako si Attorney Bulan Magbanua at narito kami para ihayag ang katotohanan sa likod ng bawat recipe na ipinagmamalaki ng mga Villarreal sa loob ng 30 taon.
Sa gitna ng kaguluhang ito, lumingon si Lolo Daluyong kay Sinag. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang dahan-dahang pagtango ang ibinigay ng matanda. Sinag, anak, ipakita mo sa kanila kung ano ang totoong lasa ng katarungan. Mahinang sabi ni Lolo Daluyong, ngunit bawat salita niya ay tumagos sa puso ni Sinag. Biglang bumalik ang lakas ni Sinag. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay tumigil. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at mabilis na pinihit ang apoy ng kanyang stove. Hindi para sunugin ang luto, kundi para simulan ang pinakamahalagang putahe ng kanyang buhay. Hinding-hindi ka mananalo, Concordia! Sigaw ni Lolo Daluyong habang dahan-dahang lumalapit sa VIP section kung nasaan ang matanda. Hindi mo na ako mapapatay sa pangalawang pagkakataon. Ninakaw mo ang aking mga recipe, ninakaw mo ang aking pangalan, pati ang aking anak ay pinalaki mo sa kasinungalingan. Magsisinungaling! Bulyaw ni Concordia habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang mamahaling terno. Sino ang maniniwala sa isang baliw na palaboy? Hinarap ni Lolo Daluyong ang mga kamera na ngayon ay nakatutok na sa kanya. Inilabas niya ang isang luma at sunog na kwaderno, ang orihinal na ang lihim na rekado. Narito ang ebidensya, ang bawat lagda, ang bawat sukat, ang bawat lihim na sangkap na hindi kailanman nakuha ni Concordia dahil wala siyang puso para sa pagluluto. Deklarasyon ng matanda. Siya ay isang magnanakaw at ang Hacienda Villarreal ay itinayo sa ibabaw ng aking mga pangarap na kanyang niyurakan. Habang nangyayari ang tsismis at tensyon sa pagitan ng dalawang matanda, si Sinag ay tila na sa sarili niyang mundo. Ang tunog ng kanyang kutsilyo sa chopping board ay parang mabilis na ritmo ng tambol. Hinihiwa niya ang sariwang karne, ang mga pampalasa, at ang mga damong gamot ng may presisyon na hindi pa nakikita sa kahit kanino. Inilagay niya ang lahat sa isang palayok, isang sinaunang paraan ng pagluluto na itinuro sa kanya ni Lolo Daluyong. Ang bango ng kanyang niluluto ay nagsimulang kumalat sa buong arena. Hindi ito amoy ng mamahaling restaurant. Ito ay amoy ng lupa, ng dagat at ng tahanan. Ang mga hurado ay napatayo. Nakalimutan nila ang gulo sa paligid. Lahat sila ay naakit sa bango na nagmumula sa istasyon ni Sinag. Ano ang niluluto mo, Sinag Malaya? Tanong ng head judge, ang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi tumingin si Sinag. Patuloy siya sa paghalo. Ito po ang pusong magbanwa. Isang putaheng hindi mabibili ng pera, hindi mananakaw ng kapangyarihan, at hindi kailanman maluluto ng taong walang pagmamahal. Sa huling 10 minuto, ang tensyon ay lalong tumindi. Dumating ang mga pulis sa stadium. Dala ang warrant para kay Concordia dahil sa kaso ng kidnapping kay Lolo Daluyong at ang mga bagong ebidensya ng fraud na inihain ni Bulan. Hindi! Huwag niyo akong hahawakan. Sigaw ni Concordia habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Franco, tulungan mo ako. Anak, sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. Tumingin si Franco kay Concordia, pagkatapos ay kay Lolo Daluyong na duguan at sugatan. Tumingin din siya kay Sinag, na ngayon ay inihahanda na ang huling dekorasyon sa kanyang plato. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Ma, tama na, bulong ni Franco. Lahat tayo ay pagod na sa mga kasinungalingan mo. Tumunog ang buzzer. Tapos na ang oras. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa arena nang ilapag ni Sinag ang kanyang plato sa harap ng mga hurado. Ito ay simple lamang. Isang malapot na nilaga na may kulay na tila ginto at may mga dekorasyong sumisimbolo sa bukang liwayway. Ang desisyon, anunsyo ng host, ang boses ay nanginginig din sa kaba. Sino ang tatanghalin na Vua daw Bep? Grand Chef ang Pilipinas? Lahat ay nag-abang. Ang mga hurado ay kumuha ng kutsara. Sabay-sabay silang tumikim. Ang unang hurado ay napapikit. Ang pangalawa ay napatulo ang luha. Ang pangatlo ay napabitaw ng kutsara. At tumingin kay Sinag.
ng may paggalang. Sa buong buhay ko bilang isang food critic, sabi ng head judge, ngayon lang ako nakatikim ng putaheng may kaluluwa. Sinagmalaya. Ikaw ay... Bago pa man matapos ang pangungusap ng hurado, biglang binalot ng dilim ang buong arena. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi ko marinig ang sarili kong hininga. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na sumasabog sa aking pandinig. Ang putok ng baril na yon, akala ko ay iyon na ang huling tunog na maririnig ko bago ako tuluyang maglaho sa dilim. Ngunit nang bumukas ang mga emergency light, nakita ko ang aking bodyguard na si Ricardo na pinatumba ng mga pulis. Ang baril ay nasa sahig, malayo sa kanya. Sinubukan niyang gumawa ng gulo para makatakas ako, pero huli na ang lahat. Doña Concordia Villarreal, sumama kayo sa amin ng mapayapa. Ang boses ng pulis ay parang hatol ng kamatayan para sa akin. Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Hiyaw ko. Tumingin ako sa paligid. Sa libu-libong tao na kanina ay tinitingala ako. Pero ngayon ay nakatingin sa akin ng may pandidiri. Ang mga kamera na dati ay kaibigan ko, ngayon ay tila mga mata nang humahatol sa akin sa buong mundo. Tumingin ako kay Daluyong. Nakatayo siya roon, duguan ang mukha pero ang mga mata ay puno ng kapayapaan. Siya na walang kahit ano. Siya na itinuring kong basura. Siya ang nanalo. 30 taon, Concordia, mahinang sabi ni Daluyong habang papalapit sa akin. 30 taon mong ninakaw ang buhay na hindi sayo. Ang bawat sentimo na kinita mo ay may lasa ng aking mga luha. Ngayon, ang lahat ng iyan ay maglalaho na parang usok. Hindi! Akin ang lahat ng ito. Ako ang nagpalago sa Hacienda Villarreal. Ako! Sigaw ko habang kinakaladkad ako ng mga pulis palabas ng VIP section. Dumaan ako sa tapat ni Sinag. Ang babaeng akala ko ay madali kong mayuyurakan. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang putahe. Ang kanyang puting apron ay may bahid ng uling, pero ang kanyang mukha ay nagniningning. Natalo mo ako, Sinag. Bulong ko. Ang boses ko ay puno ng lason. Hindi po ako ang tinalo niyo, Mama. Sagot ni Sinag. Ang boses ay kalmado, pero matalim. Ang sarili niyo pong kasamaan ang tumalo sa inyo. Ang pagkaing niluto ko. Iyon ang huling pagkakataon na matikman niyo ang totoong pag-ibig. Dahil simula ngayon, ang tanging lasa na matitira sa inyo ay ang pait ng inyong mga kasinungalingan. Habang isinasakay ako sa loob ng mobile ng pulis, nakita ko ang huling eksena sa loob ng arena sa pamamagitan ng malaking screen sa labas at ang tatanghalin na Grand Chef ng Lasang Pinoy. Anunsyo ng head judge, ang boses ay puno ng emosyon. Walang iba kundi ang babaeng nagpakita sa atin na ang pinakamasarap na rekado ay ang katotohanan. Sinagmalaya. Ang buong arena ay nagdiwang. Ang mga tao ay nagsigawan. Nakita ko si Franco, ang aking anak. Ang anak ni Daluyong, na nakaluhod sa sahig at umiiyak. Hindi niya ako nilingon. Hindi niya ako tinawag. Doon ko natanto ang pinakamasakit na bahagi ng aking pagbagsak. Wala na akong pamilya. Wala na akong anak. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay isang malaking kasinungalingan na ngayon ay nagwakas na. Pagkalipas ng ilang linggo, ang Hacienda Villarreal ay tuluyang gumuho. Ang mga ari-arian ay kinumpiska at ibinalik sa tunay na nagmamay-ari, kay Daluyong Magbanua. Ang mga kasong isinampa ni Bulan ay walang butas. Pagnanakaw ng intellectual property, kidnapping, child endangerment at fraud. Ang kulungan ang naging bagong mansyon ko. Isang malamig at madilim na selda kung saan ang tanging pagkain ay ang mapait na pagsisisi. Samantala, sa labas, si Sinag ay naging mukha ng bagong pag-asa. Binuksan niya ang kusina ni Sinag, hindi sa isang marangyang mall, kundi sa isang komunidad kung saan ang mga tao ay nagugutom
hindi lang sa pagkain kundi sa katarungan. Sa gabi ng kanyang grand opening, nakatayo si Sinag sa harap ng kanyang bagong restaurant. Ang kanyang anak na si Aki ay masayang naglalaro sa gilid. Ang lahat ay perpekto. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Bulan na may bitbit na maleta. Napatigil si Sinag. "Bulan, saan ka pupunta?" Ngumiti ng malungkot si Bulan. "Tapos na ang misyon ko rito, Sinag. Naibalik na ang dangal ni Lolo Daluyong. Ikaw naman, nasa tuktok ka na ng iyong pangarap. Hindi mo na kailangan ng isang abogadong tulad ko sa tabi mo." "Bulan, sandali," tawag ni Sinag. Ngunit si Bulan ay dahan-dahan nang naglalakad palayo sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Naiwan si Sinag na nakatitig sa likod ng lalaking nagligtas sa kanya, habang ang tagumpay na kanyang nakamit ay biglang tila kulang ng isang mahalagang sangkap. Tumingin si Sinag sa maleta ni Bulan. Pagkatapos ay sa mga mata nito na tila may itinatagong lungkot sa likod ng bawat ngiti. Ang bawat hakbang ni Bulan palayo ay tila isang pahina ng kanyang buhay na pinupunit. Sa loob ng ilang buwan, si Bulan ang naging sandigan niya sa gitna ng ulan, sa gitna ng gutom at sa gitna ng laban. "Bulan, hihinto ka ba dahil lang tapos na ang kaso?" Sigaw ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at takot. Napatigil si Bulan pero hindi lumingon. "Nagawa ko na ang pangako ko kay Lolo Daluyong, Sinag. Nabigyan ka na ng hustisya. Ngayon, malaya ka na. Maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo nang walang humahadlang. Pero paano kung ang gusto ko ay manatili ka?" Patakbong lumapit si Sinag at humarang sa harap ni Bulan. Hingal na hingal siya. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo. Malayo sa imahe ng isang sikat na chef na nakita sa telebisyon. "Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin noong nasa botika tayo?" Paalala ni Sinag habang tinititigan ng diretso si Bulan. "Sabi mo, ang mundong ito ay malupit sa mga walang laban at kailangang matuto akong tumayo. Ngayong nakatayo na ako, Bulan. Ngayong abot kamay ko na ang pangarap ko. Gusto kong ikaw ang unang makatikim ng bawat putahing iluluto ko." Ibinaba ni Bulan ang kanyang maleta. Ang kanyang seryosong muka ay dahan-dahang lumambot. "Sinag, isa lang akong abogadong puno ng galit sa mundo bago kita nakilala. Ginamit kita para sa paghihiganti ni Lolo. Hindi mo ba naisip na baka naging bahagi lang ako ng pait sa buhay mo?" Umiling si Sinag. Ang mga luha ay muling pumatak. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. "Ikaw ang nagturo sa akin na ang pait ay pwedeng maging masarap kung may tamang timpla ng malasakit. Bulan, nakapagluto ako ng pinakamasarap na pagkain sa buong bansa. Pero hindi ko kayang timplahan ang sarili kong kaligayahan kung wala ka." Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bulan. Iniwan niya ang kanyang maleta sa kalsada at hinawakan ang mga kamay ni Sinag. "Kung ganoon, mukhang kailangan ko pang manatili para siguraduhing hindi sumusobra ang alat ng buhay mo." Sa di kalayuan, sa loob ng kanilang bagong restaurant na tinawag nilang Dalisay na Pag-asa, nakaupo si Lolo Daluyong sa isang tumba-tumba. Nakasuot na siya ng malinis na damit, ang kanyang puting buhok ay maayos na nakasuklay. Pinagmamasdan niya ang dalawa mula sa malayo habang karga ang kanyang apo na si Aki. "Lolo, bakit po sila nag-iiyakan?" tanong ni Aki habang nakatingin sa kanyang ina at kay Bulan. Tumawa ng mahina si Lolo Daluyong, isang tawang puno ng kapayapaan na ngayon lang niya naramdaman sa loob ng 30 taon. "Dahil sa wakas, anak, natagpuan na nila ang huling rekado na matagal na nating hinahanap." "Ano po iyon, Lolo?" "Ang pag-ibig na walang kasinungalingan," bulong ng matanda. Sa kabila ng tagumpay at yaman na muling bumalik sa pamilya Magbanua, pinili ni Sinag na panatilihin ang isang sulok sa kanyang restaurant para sa mga taong lansangan. Tuwing hapon, bawat gutom na bata at matanda ay nakakakuha ng mainit na sabaw, ang sabaw na minsang nagligtas sa kanya sa ilalim ng ulan. Samantala, si Franco
ay nagsimulang magtrabaho bilang isang helper sa isang maliit na bukid sa probinsya, malayo sa luho, malayo sa kontrol ng kanyang ina. Sa bawat patak ng kanyang pawis, unti-unti niyang binabayaran ang kanyang mga pagkakamali. Umaasang balang araw ay magiging karapat-dapat din siyang tawaging anak ni Daluyong. Ang gabi ay napuno ng tawanan at bango ng masasarap na pagkain. Sa gitna ng mesa, nakahain ang isang simpleng putahe, ang orihinal na luto ni Sinag. Wala itong ginto, wala itong mamahaling dekorasyon, pero bawat subo ay nagpapaalala sa kanila na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa katapatan ng puso. Yumakap si Sinag kay Bulan habang pinagmamasdan ang bituin sa langit. Ang dilim na dati niyang kinatatakutan ay isa na lamang magandang background sa liwanag ng kanyang bagong simula. Dahil sa dulo ng bawat pagtitiis, laging may nakalaang tamis na hindi kayang tapatan ng kahit anong kayamanan. Ang kwento ni Sinag ay nagtuturo sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pagyurak, sa kapwa, o sa pagtatago sa likod ng yaman at kapangyarihan. Ang integridad, katapatan at ang kakayahang magpatawad habang pinapanatili ang sariling dangal, ang tunay na nagpapayaman sa ating kaluluwa. Ang hustisya ay maaaring mabagal, ngunit sa tamang panahon, ang katotohanan ay laging lulutang, parang bango ng isang putahing niluto ng may pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa mahabang paglalakbay na ito ng puso ni Sinag Malaya. Sana ay naging inspirasyon ang kanyang kwento sa inyong lahat. Ano pong bahagi ng kwento ang pinaka-nagustuhan ninyo? I-comment niyo po sa ibaba kung anong uri pa ng kwento ang nais ninyong mapakinggan sa susunod. Isang kwento ba ng muling pagkakataon o isang kwento ng dakilang sakripisyo? Gusto po naming marinig ang inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.